Kaya ito, ilan pa yung silver sa'yo? Silver rubber. Na, Tapos strawberry to me, call me Para yun kayo yung siguro yun. Hindi niya sinagaw, hindi niya, kung tutusin, hindi na mag-gathering na nag-equal sa Diyos. Kasi pantay talaga eh. Pantay talaga. Pero hindi niya gagawin yun. Kasi yun ang ginawa ni Lucifer. Pinantayan niya talaga ang Diyos. Yun ang naging kasalanan niya. Hindi. Yun na talaga pagkakasindi siya eh. Ginawa siya ng Diyos na pantay talaga. Kasi yung kanina siya eh. So, pag nakikita siya ng mga anghel, siya nag-represent sa Diyos eh. Naniniwala sa kanya mga anghel eh. Di ba? Matagal na parang naniniwala sa kanya mga anghel. Hindi alam ng mga anghel na hindi na Diyos ang ni-present niya. Kaya hindi na siya theophany, nagpanggap pa rin siya theophany. Kaya nakuha niya yung 1/3. Verse 12. Ay, sayang pa. Akala yung Lucifer. Yeah. Ha? Yun, kung may Tagalog Bible kayo, makikita Hindi niyo yung na morning star sa akala pa rin ng mga angel, sa Lucifer. pa rin siya. Kasi nga, yun yung kakilala siya ng yan. Sabi ko na Pastor Yatmon, di ba? Paano nag-receive ni Lucifer ang mga awarded ng angels? Paano siya nung nagpaplano siya ng kudita? Eh, kasama nga niya ang Diyos. Di inalaw ng Panginoon yun, na inayaan na ng Diyos na magtipon-tipon sila para magplano ng kudita. Parang hindi pala ganun. Ibig sabihin, talaga deceive yung 1/3. Deceive talaga. Kasi akala nila, ang nire-represent pa rin ni Lucifer ay ang Panginoon. Hindi nila alam na sarili niya. Kaya parang sabi niya, I am. Sarili na niya. Binuha niya na. Oo, pinuha na niya. Pero hindi alam ng mother na angel yun. Hindi niya alam. Naniwala pa rin sa Nasa side kanya. of the Lord, hindi nila alam na, siyempre, deceive na sila eh. Siyempre, si Lucifer, ang alam niya, binuha niya na eh. Oo. Ito ang pagkakaiba na. Ang pagkakaiba ng theophany ni Lucifer sa Diyos, di ba? Theophany siya ng Diyos eh. Ang pagiging theophany ni Christ sa Diyos. Oo. Sa kalagayan Diyos. Si Jesus Christ, Philippians 2 yung sinabi ko. 2:5, thought not, robbery to be equal. Anong ginawa ni Lucifer? Kinuha niya. Pinuha niya. Oo. Niya, nagmamadali siya. Ako nibibigay niya sa kanya. Kasi talagang Ganun naman talaga siya nilika. Equal naman talaga na ng Diyos eh. yes, ibibigay talaga sa kanya yun. So, Oo. process ng kailangan muna ng requirements ng Diyos para sa kanya. Oo. Binigay ng Diyos yun sa kanya, actually. Kaya lang, yung katulad ng naranasan ni Christ, yung naranasan ni Christ na nasa kanya, confirm, nasa kanya na. All power was given to me in heaven and earth. Sabi ni Christ, di ba? Pero, ang nasa puso ni Christ, bigay lang sa akin ito Oo, di ba niya? Okay. ng aking ama. Ganun lang. Ganun lang nasa thought niya eh. Kasi, Philippians 2 verse 5, thought not robbery to be Hindi equal. ka susubong kanya. Hindi. Inherent yun. Inherent, oo. Yung pagka-Diyos na nanay Kristo, hindi yun katutubo, hindi yun inherent lang yun. Binana. Right? Ginana. Ay, kaya pala sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, palibhasa ay nagmana ng lalong marinig. Amen. Ah. Ganda na ako katuloy ng verse. Verse 4 yan, verse 4. Yung verse 2 yung lahat ng bagay. Ang talata sa Biblia, nagsasalita talaga na Pagmamana. ano yung tunay na nangyari. So, yung theophany ng magiging theophany ni Christ, ang kakaibahan kay Satan, sa kanya, yung theophany inalis. Oo. Inanggal sa kanya yung kasi, namali siya ng Parang ganito mga bago, parang may ganyan nilakay. Parang ako, dati akong meron ko, kolektor ng meron ko. Trabaho ko na lang, nangongolekta ako sa kanila. Ngayon, natanggal na ako, pero hindi nila alam, pero nangongolekta pa rin ako. Yun nung ginawa ng news. Eh, alam nila, nandukay pa rin sila sa akin. Kasi alam nila, ako may kolektor ng meron ko, pero ngayon, hindi na ako kolektor. Hindi na ipapasok Pero yung bayan. nangongolekta pa rin ako. Pero nung ginawa ng news, imagine, tinanggal na Nangolekta ng worship. Oo. Tinanggal na ng Diyos sa kanya yung kalagayan na yun in side of the Lord. Oo. Pero may power pa rin siya na ipakita yung kalagayan. Ay, naniwala yung mga angel. Sabi sa dito mismo, sabihin natin let's go The to gifts of God are without repentance. Bago po, Kahit si Samson, talatang yun, backslider. Chapter 14. Eh, Let's go to verse 12. Verse 12. 14. Right? Pakibasa. Wala. Ayyan nga kain. Verse 12. How art thou fallen from heaven, Oh, Lucifer? magiging pa niyan. Oo. Pero hindi pa siya, ay yun dyan, sinabi dyan, thou art fallen, O Lucifer. Fallen siya dyan di ba? Oo. Tinawag pa rin siya
Lucifer kasi sinusulat eh. Oh. Dinidiinan eh. Okay, tuloy natin. Kay, tuloy mo. Tagalog, tala sa umaga. Son of the morning, how art thou cast down to the ground? Kung may Tagalog, pabasa rin ha. Yung part na yan, pakiulit nga sa Tagalog yan. Nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Ayun! Morning Star. So, ibig sabihin, So, ibig sabihin ng Lucifer pala, ay morning star. Amen! Oo. yan ang ibig sabihin ng Lucifer. Yung pinanggalingang Hebrew word. Evil. Hindi. Hindi even yung Lucifer. Di ba sabi niya nga, Ang evil Satan na. Lucifer, Satan, Magkaiba yung Satan. oh, yun. Binago ko na ang name. Nagkaroon na siya ng- Ang pangalan. Bagong pangalan. siya ng pangalan. Iba na yung pangalan niya. Verse 13, just another thing na sa kalagayan niya bilang Lucifer. Ibig sabihin ngayon, bakante ngayon yung Lucifer. Bakante yan. Hindi, Side of the may Lord. papalit yan. Oo, kaya bakante yan. Okay. Nabakante nung nahulog. Verse 13 tayo. Bakante yung Lucifer. Pintakin yan. Oo, sabi kayo, mahal pa ano. For thou May hast urim tumim pa pala doon, yung said stones. in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will Ay, sit pakila na. Ay, Pangatlo. adios. upon the mount of congregation in the sight of the Lord. Pangatlo. I will. Pangatlo, no? Pangapat. I will. Ang lima. I will be. Verse 14. I will be like the Most High. So, alam niya, hindi sa kanya yung kalagayan siya. Like eh, no? Like lang eh. Oo. Pero dahil nilagay niya sa puso niya, Ano pinagkaiba nila ni Cristo? yes, yan na. Cristo hindi yan inangkin eh. Ay, ginabalik niya lagi sa ama eh. Amen. Inangkin niya ay. Ay, konformasyon na Diba? inangkin niya. So, hindi lang dahilan ng kanyang sinabasa. Kaya, di ba tinawag din si Cristo Morning Star? Yes. Okay. Eh, Okay. Lucifer din siya. Lucifer si Jesus Christ. Oo. Pero, alam natin, Final. by revelation, Ha? Hindi. Sabi nila, alam daw nila ni Lucifer si Jesus Christ. Sino nagsabi Eh, yan? Ni Lucifer daw talaga yun. Jesus na pala siya kay let's go to Ezekiel chapter 28. Kasi Trinitarian yan. Yung nagsabi niyan. Ezekiel chapter 28. Limit. Mali yun. Mali. Mali. Ay, Lucifer, hindi yun yung Pamasama. angel spirit. Yan yung Talaga. position yan. Anointing yan. Parang Theophany yan, Melchizedek. Theophany. Yung pa yun. Theophany. Hindi yan yung angelic spirit na na-fall. At ikita ngayon. Kaya pala yung sinabi niya doon sa Ngayon, bakante yan eh. verse 13. Nung nahulog bakante. Oo, nung nahulog si Satan, na bakante yan yung Satan. Yung emblem ng Lord side, ito. Ito yung emblem. Oo. Di ba merong 4 living creatures? Lahat na may emblem na sila eh. Oo. Yan. May eagle is tayo. Tayo yun, nakakabit. Tama yun. So, dati yung buti ng Lucifer. Verse 40, 28. Lucifer! Lucifer! Wala ngayon, wala kang panggitan si Lucifer. Lucifer. Kaya lang kasi hindi mo pwedeng gamitin ngayon yan. Hindi pa, wala pa. Pinagamitan kasi hindi maganda. Isip ng tao sa isip. Oh, Lord, parang nakakatakot, nakakilabot. Ngayon, kung Yeah. tayo, Pero nagkakaintindihan ibig tayo. sabihin talaga ng Lucifer kasi means light. Bearer. At saka ibig sabihin ng Morning star. Yan ang ibig sabihin ng Lucifer. Ayun, inunong nga sa ano, kayo, binasa kayo. Oo, sa Isaiah. Talas ng mga. Ganda, very good. Ay, ang Ezekiel 28, verse, saan natin verse 12? Brother, pakilasa mo. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tire. Tyre, Sige, tuloy. and say unto him, thus says the Lord God, thou healest of the psalm, full of wisdom, Full of wisdom. and perfect Perfecto ha. in beauty. Pag sinabing full of wisdom, that's That's perfect. Perfect, no? Wala nang dinadagdag dyan. Oo. Diyos na yan. Eh. Oo. Kalagayan Diyos yan. Ito talaga yung theophany ng Diyos, eh. no? Ay,
O tapos sabi niya, perfect in beauty. Yung kalagayan niya mismo. Ano na, yung panahon na yun pala, time na yun, siya pala yung image of God. Right. Kasi sa image of God, di ba? Siya nag-represent sa Diyos eh. Kaya nga, Siya pa ni. kaya nga, Spirit yan. Kaya nga yung time na yun, no? kaya lang, ang kagandahan dito, tinanggal si Lucifer, si Satan, sa kalagayan ni Lucifer. Diba? Yung sa kalagayan na yun. Merong ikukulo ang Diyos dun sa perfect wisdom na yun. Hindi natin. Yun ang isang dahilan. Meron siyang, kahit siya ay perfect in wisdom, pero meron siyang bagay na hindi alam. Kasi yung bagay na hindi niyo alam, yung permanent ng kalagayan titira dito, hindi niya alam. Kasi yung kalagayan niya nakatira sa Diyos, it's temporary. Temporal lang. Kaya perfect din yung kanyang, Pero yung lalagay dito na teacher, yung sabihin natin, permanent, hindi temporal, permanent. Yung kanyang wisdom, yung kalagayang perfect in wisdom, mag-start yun kay Christ. Pero kung perfect yung wisdom si Satan nung nasa kalagayan sa Lucifer, hindi ba niya nalaman na siya mapupul? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam, Kasi temporal nga eh. Temporal eh. Pag temporal, tapos yun. Pero perfect yung kanyang wisdom. Yung sinasabi ko, yung ilalagay ng Diyos dito, perfect in wisdom, perfect in beauty, yun yung permanent. Oo. Una yan kay Kristo, sa ating Panginoon, at yung susunod kay Christ, merong isang kaisipang sakdal na abot sa kapantay ng kaisipan ng Diyos when it comes to human creation. Ayos ah. Creation, redemption, perfection. Yun ang wisdom mo. Yun ang hindi alam ni Yung Satan. Satan, Oo. Lucifer. Hindi niya alam yun. Pero tayo alam na yun. Si Jesus Christ, una siya. All power was given unto me in heaven. Kasama ang wisdom ng Diyos doon. Oo. Kasama yun. Ngayon, sabi ni Jesus Precious Christ, stones pa. ito na tayo, no? Bahala na si Brother Francisco ang duntong doon, ano? Kung takayo siya. Yung meron si Jesus Christ, ibigay niya yun siya. Right. Right. Amen. Nasaan talata? Oh, That's that's what Ah, Christ. Amen. Yes! Amen. Yun ang kakaibahan natin. Yes. Threefold, ano yan eh, redemption. Oo. Tama ba? Tama. Ang pagkatubos natin sa Diyos, kasama yung perfect knowledge. Oo, tama. Hindi lang tinubos ka dahil nawala ka sa original na kalagayan. Kundi tinagos ka ng Diyos, idinugtong ka sa Kanya, tumagos doon sa kaisipan ng Diyos, sa wisdom ng Diyos. Kaya pala daw tayo ng spiritual amnesia eh. Kaya No? lahat ng, Nawala yun eh. lahat ng tinatakbo ng isip natin, alam natin pagdating sa spiritual, alam natin lahat. Oo. Hindi ka deceive. Oo, tama. Pero hindi natin ito, pinagmamapuring katulad ka. Oo. Inalagay natin sa maayos na ginagamit natin ng tao yan. Diba? Hindi natin Amen. gina-abuse yan. Hindi natin ginagamit din sa ibang tao yan. Ginagamit natin sa maayos na tao. Katulad siya. Yun yung spirit na dapat mong hanapin. Yes. Sa Papa. Yung sa Father Branham. Oh, diba? Ako to. Ako to. Yes. Ito lagi lang ito ang I. Yes. Kaya sa Bible eh. Na, Self-centered yun. oo. Yung sa kalagayang ay, yung kalagayang ay, at ano brothers and sisters? Lahat ng yun. Yes, ang kalagayang ay, ang ibig sabihin niyan ay self-centered. Yan ang salitang Satan. Ibig sabihin ng Satan is not only adversary of God. Ibig sabihin ng Satan is self-centered. Pag may tao ang kanyang gustong lagay yung sarili niya, that is a master. Satan, oo. Master yun, sabi sa James, huwag kayong maging master, huwag kayong maging maraming guro. Oo. Ang ibig sabihin niya, pag master ka, pag master na yung tao, ibig sabihin niya, kapag yung sabihin niya, alam niya lahat, ayun ang paturo. Yes, hindi mo matuturuan. Yeah. At hindi mo siya pwede pakialaman kung meron siyang hawak. Kapag naroon na yung tao sa leadership na yun, hindi na makakadalo yung Diyos sa kanya. Right. Master na siya eh. Amen. Yan ang nangyari mo si Jim. Yan ang nangyayari kay Lucifer. That's Nicolai, that's very. Oo. Kaya sabi ni Jesus Christ, papawian ako sa'yo. Ano yun? Yun yung mga nagmamaster, yung mga leader, na ayaw magbukas. Bukas na, oo. Kasi pag ayaw magbukas, ibig sabihin siya na yun. Ano yan? Nako. Siya na yung master. Tama, Brad? Tama. Nicolai, ano isip? Kailangan talaga ang pag-serve. Kailangan you will find your silbihan mo. Na mas mataas sa'yo. Ang Ikaw yung mababa. tunay na lingkod ng Diyos, Mer- hindi yan nagpupunta Merong sa Nicoleta sarili ganun niya. din. Para sa sariling grupo lang. Laging ang leader ng
ang tinatawag ng Diyos na mayroon siyang Discrimination. humility. Humility. Hindi ko si Brother Branham, anong task mo tayo, di ba ba? Never ka nakakita nag-ganon siya. Kasi satanic traits yun. Alam ni Brother Branham yun. Alam mo talaga, yung tamang job description ng leader is Yes, tingnan mo ah. Yung, meron ding nag-serve, kaya kailangan beriyan ng pag-serve. Just to cut short. Hindi yung, merong Just nag-serve to ni cut Clyde short, naman. dito sa sinasabi ko, no? Takbo lang ako. Ano ibig sabihin ng leadership? Ano ibig sabihin natin na ikaw ay theophany? Theophany ka ng Diyos eh. Doon sa aspeto ng ministry. Pag sinabing servant ka, paligtad sa iniisip ng mundo ano? Oo. Di ba? Mismo ang ating financial business, saan pakibasa mo? Let's go to Matthew chapter 20. Let's go to verse 25. Ito ang kakaibahan. Dito maraming na namumulong. Kasi, halos karamihan ngayon ng church, halos karamihan na namumulo dyan, baksak dyan. Oo. Dito sa pag-usapan natin, may iba to eh. Okay? Si Brother Branham, hindi nahulog dyan. Alam natin yan. 20 verse 21. 21? Baka magkamali ako. Verse 20, chapter 20, Chapter 20. verse 21 or 25. May Tagalog yan, Tagalog. Oo. Tagalog mo ba sa akin? At sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak. Yes. Tama ko ba? 21 or 25? Simulan natin. 20. Ano yung hinahanap? But Jesus called unto them. Listen. Yeah, listen. Pakinggan nyo ah. But Jesus called them unto him and said, Okay. Ye know that the prince of the Gentiles Please. Ano sabi? exercise dominion over them, Yun. and they that are great exercise authority upon them. Kaya siya tinanggalan sa side of the Lord, nag-e-exercise siya ng Dominion. dominion. Yung rulership, Rulership yun. hindi dapat nag-rule na, ano? At natuloy pa rin Rule yung ng Clyde. gusto niyang mangyari. Nasaan na? Nakaupo siya ngayon, si Cadel. Anong inuupuan niya? Bagamat churches na lahat. Sa mga end time, churches na lahat, hindi nila alam, nakaupo siya as a leader, maling pakilala ng theophany. Si Cadel means seat of Satan. Tinanong si Nakaupo siya Rebecca, sa no? sistemang ito. Anong klaseng sistema? Yung sabi, dominion. Kaya ang pastor ng iglesia, kapag siya meron yan, nakaupo sa puso niya si Satanas. Right. Ano? Deceive. Sabi sa word. Oh, the word is deceive. O, tingnan natin mabuti ha. Let's go to verse 26. But it shall not be so among you. Yung ilalagay dyan, they are not exercising love. Yes. Sabi niya, ngunit kayo hindi. Sino yan? Yung tinatawag niya na predestinado. Predestinated by means of foreknowledge. Yung basis ng predestination is by foreknowledge. Ano foreknowledge ng Diyos sa kanyang kaisipan? Nakita ka niya na binigyan ka ng pahayag ng Diyos, binigyan ka nito, binigyan ka ng kapangyarihan, pero hindi mo ginamit para sa iyong personal. Ginamit mo para sa kapangyarihan ng Diyos. Ginamit mo ng tama. Ikaw yung napili niya para ibinibilang makumpleto dito. Right? O sabi, so verse 26, tama ba? But it shall not be so among you. Close sentence. Diniklaim na ni Kristo kayo dahil dyan. Yan ang body. Hindi kayo nag-exercise ng dominion. Pero sila, yung hindi kasama sa body, nag-exercise ng dominion. You shall know by the book, you shall na natin. Yes, yes. Kahit alam mo na yung kausap mo, halos karirit lang alam. Hindi mo siya pwedeng tayo ng gano'n. Pero nakabuti mo pa rin siya. Para magkano kayong fellowship na maganda? At saka, Hindi mo siya pwedeng diktahan. hindi. Paano eh, kasi yung every joint supplier, kahit sabihin mo na yung, kumpara yung nalalaman niya sa'yo, nakapag-usap. Ano, Pastor, yung ibig sabihin pala, kasi yung karami yung mga pastor, nakakalimutan nila yung position nila bilang isang Eliezer. Diba? Tama sabi naman, inatanan nila si Rebecca. Diba? Inangkin nila si Rebecca.
Kaya nga, Dapat dali nila kay Isaac. tama. Elisir, di ba? Dali nila sa Panginoon. Ang nangyari sila umaasawa sa iglesia nila. Oo. Tama. Oo. Sila ang umaasawa. Spiritually speaking. Oo. Kaya naman daw kasi sinabi ni Brother Branham Oo. na ang pastor ang asawa ang iglesia. Diba? Hindi masama yun. Pero, dapat sa tama. Oo. Hindi masama yun eh. Pero, dapat sa tama. O equal sila. O equal. O equal. Yung tinatanong ko sa'yo. Oo. Sa araw. sabi Kaya ko, gamit ng sila prophet. magiging- Tama na, hindi na lang ito na kalapit ang Yung prophet. kalagayan, Dapat kami mag-asawang pastor sa kami, bro. before the fall. At doon lang sila naging equal Pero, eh. pero ang tanong, in what sense dapat sila na nagiging po equal? Okay. Diba? Anong sense? What sense? Kasi maraming ibig sabihin ng po equal eh. Pero hanggang saan yung hangganan? Kasi everything may hangganan. Diba? Pag lahat ng bagay lumampas na, may problema na. Diba? Kasi brother, brother Joseph. Kaya nga yun ang tanong, hanggang saan yung po equality na yun na tinatawag. Ayaw sa spirit. Dapat sa spirito. Diba? Pareho kayo. Kasi baka kung sabihin kasi na kung sa isip, sa knowledge, syempre same spirit lang naman eh. Diba? Isang spirito lang pinanagalingan ng lahat ng knowledge eh. Kaso lang, Hindi ba gano'n yung spirito, Brad? yun na nga. Oo. Hindi pare-parehas yung espiritu na nandiyan. Kasi ganito yan, Brad. Nakuha mo yung tanong niya eh. Nakuha mo yung tanong niya eh. Working among us. Oo. Pero bawat isa may same spirit, may different spirit pa rin. Oo. Tama. Ganito ito yun ako na pwede. Share ko lang yung sabi. Yung co-equality na sinasabi ko, kasi nung minsan na-open ko sa yan, yung babae, hindi pa rin naaagawin yung posisyon ng pagiging lalaki. Siya pa rin siyempre yung headship. Si Jesus Christ, di ba? Co-equal sila nandun eh. Pero hindi niya inaako na ako yung Diyos. Ikaw pa rin yun. Nakasubmit pa rin siya ron. Oo. Submit pa rin yung Yun yung babae equal. ron. Dapat ganun din. Yun yung co-equal. Oo. So yung babae, position You can, pa sabi rin. ng prophet na, you can live higher than your pastor. Diba? Nakaposition ka pa rin. Dito consider mo pa rin yung kanyang office. Diba? I-respeto mo pa rin yung kanyang office. At hindi mo siya karing kasabawan. Diba? Dahil kung posisyon ka doon sa tamang posisyon mo, bilang isang tupa lang at asawa ng pastor spiritually. Okay. Yun ang nakita ko Tama rin. ba yun? Okay. Tama naman yun. Ganito yun. Yung kalagayan kasi ng kalagayan ng pastoral iglesia, kalagayan din ng anak sa kanya. At very within. Nung panahon na before the fall, ang kanilang kalagayan is equal. Walang dominion kanon. Pero alam natin, when God created Adam, siya yung headship. Oo. Nang inileba si Eva, nandun yung submission. Pasok yung submission doon eh. Pero sa kalagayan spirit being, Oo. equal Equal. sila. Equal. Kailan ginamit ang ruler? Kailan ruling? Dominion. Oo. Tapos kasi merong ginawa si Eva eh. At binilog sa Genesis chapter 3 verse 16, Panginoon. mula ngayon, merong panahon kung kailan nagkaroon ng effectivity yung ruling. Yung submission. Oo. Para Panginoon ka sa iyong asawa. So, may panahon yun. Ngayon, pasamantala yan. Pansamantala. Kasi may babaeng nagbagsak sa kalagayan ng babae dahil sila. Kailan ba yun? Ginaon niya sa loob ng katawan niya ang isang bindi na hindi dapat. Binabaan niya yung sarili niya. Kaya siya ay inutusan ng Diyos, magpasakot ka. Sinira niya yung authority. So, yung sabi ng Panginoon sa kanya yun, sumpa yun, di ba? So, tayo, curse yun. Ngayon ang tanong ko, ang bawat sumpa may katapusan eh. Yes. Kaya natapos yung sumpa na yun. Ngayon, iba sabi ng Diyos. Medyo siya ko lang kasi i-drive ko yung Ang sabi ng Diyos, nag-prophesy. Kung may babae nagpagsak, kaya ang babae sa Old Testament pinipili. Dimasing ko. Oo. Pwede nga sawahin ng babae, wala siyang pang 1,000 asawa siya. Kung kaya. lang yun sa hayop. Pero sa tao lang yun, I mean kung kaya, di ba kaya? 1,000, walang bawal, walang masama sa Old Testament. Kasi nga, binagsak ni Eva. Pero ang tanong kasi, kung yan ay mayroong limitasyon, kailan? Nang nagsalita na ang Diyos kay Isaiah, behold, a virgin shall conceive. Merong isang inihulang babae. Yun na yung katapusan ng sumpa. Yes! Merong magtataas. Kung may nagbagsak, may magtataas. Kung may naglagay ng bindi sa una, may maglalagay ulit ng bindi sa loob ng babae. And that is Jesus Christ, the Holy Thing. Nung siya ikinusip doon sa loob ng Diyos, yun ang panahon ng pagsasauli na. Tapos ng At sumpa. kung isinilang na,
sa kalagayan ng pagsilang ngayon sa Kristyanismo na tayo? Wala na. Sumpa. Yun. Wala eh, Sara eh. Equal na talaga tayo eh. Equal tayo, pero- Equal na eh. Diba na lang, equal na. Balik tayo sa kalagayan ng bagong power. Pero ang headship, ano pa rin? Diba? Pero yung headship, andun pa rin. Ng babae si Eva, Yung that babae. is the first Eve. May masilidin mo rin the second Eve. That is, si Oh, Mary. Kung may pinunlangan na din niya, may pinunlangan din sa kanya, that's the Holy Thing. Nung ito inilabas na sa katawan ni Jesus Christ, tapos na yung sinabi Ito doon, pa ang bahay bata mo. wala na. Ngayon, kinakailangan lang gamitin yon kung kinakailangan. Ibig sabihin, kung merong husband and wife na yon, sa kalagayang Kristiyano, dapat wala na yon. Kaya lang, Yung the same, yung voice na nagsabi kay bumulong kay Abraham, napakinggan mo ang asawa mo. Kasi ayaw maniwala ni ayaw ni Abraham na Palayasin si Hagar. Hindi, ayaw ni Abraham na gawin yung na palayasin si Hagar. Ah. Di ba? Gusto ni Sarah palayasin. Eh, sinasabi ka ng Panginoon, palayasin mo na eh. Elohim noon si So, Sara. ibinulong ni Elohim kay Abraham, yung voice na nagsabi ng pakinggan mo ang asawa mong babae. so Richard yan. The same voice, di ba? Yung nagsabi sa panahon natin Yes. na pakinggan mo ang asawa mo ngayon. Kaya Kasi ngayon, dati, di ba, nung na-fall, ang sabi ng Diyos sa babae, makikinig ka sa asawa mo, siya lang makikinigan mo. So, ang lalaki, kaya ang babae, lagi manahimik ka dyan. Alam mo kaya Pero ako- after nung kay Abraham, sinabi ng Panginoon, Kawawa. utusan siya na, walayin mo na, Alam mo, sabi mo na, basta dito- sabi niya, ayaw niya makinig, sabi ng Panginoon, bumaba. At dito, dapat mabigyan mo ng diin yung ano na yan, yung assignment, ang mabigyan nyo ng diin yan. okay. Kasi maraming kawawang mga sister Yes. na may disbeliever. Kaya Kawawa. sinasabi ko kanina, Oo. ngayong may church, may pastor, may mga elders. Mali ang headship eh. Ang position ng elders, it's dapat same doon sa iglesia. Hindi mo pwedeng maglagay ng dominion dyan. Yes. Pero hindi natin inaalis ang headship bilang pastor. Kasi wala na yung sumpa, kaya Oo. dapat mabago na. Ngayon, Nagkakaroon ng clergy. kaya nga sabi ng Brother Brian, Di ba, clergy? Di ba, yung ranking? Oo, may clergy. Kasi Yung mali ranking. na ang paggamit Oo. ng posisyon. Oo, tama. Ang gifts ginamit na sa by position. Oo, may position. Diba? Ginagamit din ang authority by position. Oo. Hindi na talaga ginagamit yun as a nurturing admonition. Oo. Diba? Hindi na nila ginagamit. Mali na ang gamit. So kung ganun, may church, may ganyan, at ang system ay system ng Babylonism. That is citadel. Nandiyan sa Lost City. Kaya may kagaliwas yung local system. Okay, ngayon, sa church. Sa church tayo ngayon. Sa church natin ngayon, hindi nawawala pa rin ang headship lalaki. Ang babae sa amin. Pero, kung pasakop naman sa isa't isa, husband, hindi naman sabi ni Pablo, wala nang discrimination. Oo. Pakibasa mo, bro. Ephesians 5 verse 25. Wala nang Ang lakas dito, mama mo na mama mo eh. Headship to. oh. LCM. Usapan Ang mo. topic natin dito is LCM. Oo nga eh. LCM to. Ano si mga papa mo? Ephesians chapter 5 verse 25 na. Kasi mali manifestation ng headship eh. Kaya kawawa yung mga system natin. Yes. Oo. Hindi, pag hindi nakuha yung Berean Spirit, kawawa rin. Parang mga hapon eh. Ay, maganda na ganun sa mga... Hindi lang sisters kahit brothers. Pag Nicolite ng Spirit, kawawa. So let the wives be to their own husbands. See, husband, love your wives. Even sa verse 24, sa verse 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, and as Christ is the head of Hindi the nawawala church. yun. Hindi nawawala And he yun. is the Savior of the body. Okay, ang sunod. Therefore, the church is subject unto Christ. Hindi nawawala yan. Authority yan eh. Tama So yan. let the wives be to their own husbands. Ano yung pagdating sa verse 25, ano sabi? Husbands, love your wives, Ha? even as Christ also loved the church. Oo, wala nang headship. Alis na. Oo. Wala na, patay na, no? Kapag tayo si Kristo ang kaharap at ang Diyos ang kaharap, walang diskriminasyon. Wala. Hindi umiiral na.
kapag ang iglesia ang pinag-usapan at nakaharap tayo kay Kristo, Pantay. ang lalaki at ang babae, pantay na Ayun, niya. ayun na. Pantay na. Pero hindi nangangahulugan, wala yung headship. Oo. Nandun. Kasi before the fall, andyan na yun. Oo, hindi nawawala yun eh. Kaya, kung meron ng lalaki, meron din ng babae. Tama. Pero, dapat, nandun sa maganda, isang kaisipan. Okay, pa naman. Oo, kasi ang babae kasi nasa under subjection eh. Paano yun? Yun ang hindi pwedeng alisin. Under by sobriety and perfect love. Ngayon, yung sinasabi naman na, Kasi sinasabi yung prophet yes, na, mo na din. kung malalaman ng right ang kanyang posisyon, yun yan eh. Yes. Pero Yung siyempre, mga bagay kung na babae yun. din, hindi siya pwedeng maging kagaya ni Jezebel. ni Jezebel. Oo. Na, parang sa Satan din kasi yun eh. Mm-mm. Yung posisyon ng asawa Decision mo. yun. Oo, Opinion yun posisyon eh. eh. Bawal yung dumito. Bawal yun. Nagninikolayta rin yun. Satan din yun. So kami babae, hindi rin namin pwedeng gawin yun. Ang tawag yan, deserve. Naka-submit pa rin Kami kami. subtopic. Hindi pwedeng alisin sa iglesia ang babae, yung tinatawag natin subjection. Hindi pwedeng alisin. Nasa loob yun. Kaya lang, kahit Qualified hindi wala yung pagka- discrimination, ang babantayan Bawal sa babae. usurp authority. Very qualified. Hindi pwedeng gumamit ang babae. Kahit siyempre wala nang discrimination, di ba? Kasi pwedeng ang babae, wala na pala eh. Pwedeng ang babae, gumamit niya. Pero kung magsunod, kung nabuso. Di ba? Oo. Kailangan bantay, kailangan nandun lang yung subjection. Anyway, Kasi, walang sige para rin. Yung nablis ako ang gabi sa series, sa pulpit. Original naman, wala namang pulpit. yes! Kasi pulpit, ang ginagawa sa authority na. Yes! Dominion! Dominion na. Correct. Pero totoo naman, wala namang pulpit nung mga ano eh. Tapos wala yung pulpit sa mga katolik, kasi sila pinakatolik sa sinagog eh. Yes, yung ginawa ng Katoliko sa simbahan, yung di ba yung lamesa mahaba, tinawag Pagtutungan nila lang. altar. Oo. Tinawag nilang pulpit yan. Oo. At hindi sabihin nung kapag nandun sila, mayroon silang authority. Pero sa sinagog, hindi naman altar yung pulpit eh. Totoo lang ng scroll eh. Oo, ano lang yun, Paul? Ano lang? Para convenient. Convenience. Convenient lang. Anong original na fellowship Yeah. ng Kristiyano? Alam niyo kung ano? Ito. Yan, Walang pulpit na interaction. Ang original na fellowship, yung word, yung salitang singular ha, di ba worship? God, Lord. Ang ibig sabihin ng worship, define natin worship. Bakit pa sa'yo ang ibig sabihin ng worship? Sige lang. Okay, kaya ano worship? Ano? Kaya ano ibig sabihin ng worship? Sige lang. Yung abot na rin, sabat mo. Sabat mo. Ano siya din? Ano? Pasamba. Pinaka-ano na. Pagsamba, di ba? O, ilagay natin sa gawain sa loob ng church. Sa loob ng church, ang pagsamba, maawit. May tumutugtog, may papatotoo, may patotoo, mayroong lilinis. Lahat yung pagsamba yun. Okay? Ngayon, ano yung sabihin ng worship? Pagpapahalaga. Eh, pag sinabi natin pagpapahalaga, lahat mo yung pagsamba. Ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos, pagpapahalaga. Ngayon, ilagay natin sa pinakamataas na pagpapahalaga. Saan? Hindi na pagtutog, hindi na pagkita. Iakit mo sa pinakamataas. Hindi masama na ang kumanta, tumutog, worship. Pero yung pinakamataas,